Ang sektor ng paglilingkod. Dahil sa mabilis na pagsulong ng ekonomiya ay lumalawak ang pangangailangan at kagustuhan ng mga tao sa iba't ibang uri ng produkto at serbisyo. Sa sobrang abala sa pagtatrabaho ay may mga gawain na hindi na natin kayang gawin at atin itong inaasa na lamang sa iba. At dito pumapasok ang sektor ng paglilingkod. Ang sektor ng paglilingkod ay nagkakaloob ng serbisyong pampamayanan, panlipunan o personal. Ang sektor ng paglilingkod ay binubuo ng mga sumusunod. Ang una ay transportasyon, komunikasyon at mga imbakan. Sumunod ay ang kalakalan, pananalapi, paupahang bahay at real estate. Paglilingkod sa pampribado at ang huli ay ang paglilingkod ng pampubliko. Malaki ang ambag ng sektor ng paglilingkod sa GDP ng ating bansa. Isa sa mga nakakatulong sa ekonomiya ay ang paglakas ng BPO o Business Process Outsourcing, lalo na ang mga call center company na nagkakaloob ng maraming trabaho sa mga Pilipino. Sa pangkalahatan, ang paglilingkod ay ang pagbibigay ng serbisyo sa halip na bumuo ng produkto. Nakasaad sa Saligang Batas ng 1987, Artikulo 13, Section 3, na dapat magkaloob ang Estado ng lubos na proteksyon sa paggawa sa lokal at sa ibang bansa, organisado at di-organisado, at dapat itaguyod ang puspusang employment at pantay na mga pagkakataon sa trabaho, empleyo para sa lahat. Mga ahensya nakakatulong sa sektor ng paglilingkod. Una ay ang Department of Labor and Employment. Nagsusulong ng malaking pagkakataon para sa pagtatrabaho, humuhubog sa kakayahan ng mga manggagawa, nangangalaga sa kapakanan ng mga manggagawa at nagpapanatili sa kaayusan at kapayapaan sa industriya ng paggawa sa bansa. Sumunod ay ang Overseas Workers Welfare Administration. Ito ay ahensya ng pamahalaan na tumitingin sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Ikatlo ay ang Philippine Overseas Employment Administration, natag sa Bisan Executive Order 797 noong 1982 na may layuning isulong at paunlarin ang mga programa ukol sa paghahanap buhay at ibayong dagat at pangalagaan ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Ikaapat ay ang Technical Education and Skills Development Authority. Itinatag sa bisa ng Republic Act 7796 noong 1994, isinusulong ng batas na ito na hikayatin ang buong partisipasyon ng industriya, paggawa, mga lokal na pamahalaan at mga institusyong teknikal at bukasyonal upang sanayin at paunlarin ang kasanayan ng mga manggagawa sa bansa. Ikalima ay ang Professional Regulation Commission. Nangangasiwa at sumusubaybay sa gawain ng mga manggagawang profesional upang matiyak ang kausayan sa paghatid ng mga serbisyong profesional sa bansa. Panghuli ay ang Commission on Higher Education. Nangangasiwa sa gawain ng mga pamantasan at kolehiyo sa bansa upang maitaas ang kalidad ng edukasyon sa mataas na antas. Noong taong 2014 ay naglabas ang Bureau of Working Condition ng Department of Labor and Employment ng handbook ukol sa mga benepisyo ng mga manggagawa ayon sa batas. Ito ang nagsisilbing gabay at makapagbibigay ng dagdag kaalaman tungkol sa mga umiiral na batas sa larangan ng paggawa. Narito ang ilan sa mahalagang probisyon ng nasabing handbook. Republic Act No. 6727, Wage Rationalization Act. Nagsasaad ng mga mandato para sa pagsasaayos ng pinakamababang pasahod o minimum wage na naaangkop sa iba't ibang pang-industriyang sektor na kinabibilangan ng mga sumusunod. Hindi pang-agrikultura, plantasyong pang-agrikultura at deplantasyon, sining sa pagyari sa kamay at pagtitinggi serbisyo, dagdag na bayad tuwing pesta opisyal o holiday pay, Artikulo 94. Tumutukoy sa bayad sa isang manggagawa na katumbas ng isang araw na sahod
kahit hindi pumasok sa araw ng pista opisyal. Dagdag na bayad tuwing araw ng pahinga o special day. Karagdagang bayad sa manggagawa sa loob ng 8 oras na trabaho sa araw ng pahinga at special day. Dagdag na bayad para sa trabaho ng lampas na 8 oras. Karagdagang bayad sa pagtatrabaho ng lampas na 8 oras sa isang araw. Dagdag na bayad para sa pagtatrabaho sa gabi. Karagdagang bayad sa pagtatrabaho sa gabi na hindi bababa sa 10% ng kaniyang regular na sahod sa bawat oras na ipinagtrabaho sa pagitan ng ika-10 ng gabi at ika-6 ng umaga. Service charge. Lahat ng manggagawa sa isang establishmento o kahalintulad nito na kumukolekta ng service charge ay may karapatan sa isang pantay o tamang bahagi sa 85% o bahagdan na kabuang koleksyon. Ang service charge ay kadalasang kinokolekta ng halos lahat ng hotel, kainan o restaurant, nightclub, cocktail, lunch at iba pa. Service incentive leave. Ang bawat manggagawa na nakapaglilingkod ng hindi kukulangin sa isang taon ay dapat magkaroon ng karapatan sa taunang service incentive leave na 5 araw na may bayad. Maternity leave. Ang bawat nagdadalang taong manggagawa na nagtatrabaho sa pribadong sektor ay makakatanggap ng maternity leave na 105 na araw. Paternity leave. Maaaring magamit ng empleyadong lalaki sa unang 4 na araw mula ng manganak ang legal na asawa na kanyang kapisan. Parental leave para sa solong magulang. Ipinagkakaloob sa sinumang solong magulang o sa individual na napag-iwanan ng responsibilidad ng pagiging magulang. Leave para sa mga biktima ng pang-aabuso laban sa kababaihan at kanilang mga anak. Ang mga babaeng empleyadong na biktima ng pang-aabusong pisikal, sexual, psikolohikal o anumang uri ng paghihirap. Special leave para sa kababaihan. Ipinagkakaloob sa mga babaeng empleyado na may gynecological disorder. 13-month pay. Kinakailangan lamang na sila ay makapaglingkod ng hindi bababa sa 1 buwan sa 1 taon upang sila ay makatanggap ng proportionate 13-month pay. Bayad sa paghiwalay sa trabaho. Kahit sino mang manggagawa ay may karapatan sa separation pay kung siya ay nahiwalay sa trabaho sa mga dahilan na nakasaad sa Artikulo 297 at 298 ng Labor Code of the Philippines. Bayad sa pagre-retiro. Ang sino mang manggagawa ay maaaring iretiro sa sandaling umabot siya sa edad na 60 hanggang sa 65 ang nakapaglingkod na ng hindi kukulangin na 5 taon. Benepisyo sa Employees Compensation Program. Isang programa ng pamahalaan dinisenyo upang magbigay ng isang compensation package. Benepisyo sa PhilHealth, isang health insurance program para sa mga kasapi ng SSS at kanilang mga dependents. Benepisyo sa Social Security System, nagbibigay ng mga pagkakataon, kamatayan, kapansanan, pagkakasakit, pagiging ina at katandaan ng empleyado. At ang pinakahuli ay ang benepisyo sa pag-ibig, isang mutual na sistema ng pag-iimpok at pagtitipid para sa mga naka-empleyo sa pribado at pamahalaan at iba pang grupo na kumikita. Ang sektor ng paglilingkod.